Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Anak ng White Lady. Abala sa paglalaba si Logan. Sinasamantala niya habang tulog pa ang anak niyang lalaki na 1 taong gulang pa lang. Single father na siya dahil namatay ang kanyang asawa nang ipinanganak si Bodhi. Dahil wala silang makuhang mag-aalaga sa anak, mas pinili niya magtrabaho habang nasa bahay. Isa siyang call center agent at pinayagan siyang mag-work from home. Malaking tulong sa kanya ang ganoong setup ng trabaho para nababantayan niya ang anak. Panaka-naka siyang sumisilip sa kuna ng anak niya para tingnan kung mahimbing pa rin ba ang tulog nito o baka nagising na. Mabuti na lang nakikisama si Bodhi. Mukhang makakatapos ako ng labahin ko ngayon . Dapat lang na makisama siya sa akin . Mga damit niya tong karamihan dito sa nilalaban ko . Kapag mangi-istorbo siya, nako, wala siyang susuotin. Pero kailangan matapos ko na ito ng mabilis. Kasi kapag nagising siya, wala na naman akong magagawa kung hindi ang bantayan na naman siya. Napakalikot kasing bata. Habang naghahango ng mga damit sa dryer, napasulyap siya sa picture nilang mag-asawa nung ikinasal sila. Nakasabit ang kanilang kwadro sa dingding sa sala. Bigla niyang naisip na kausapin ang larawan ng namayapang asawa. Alam mo, love, itong si Bodhi, nako, kaugaling-kaugali mo. Hiyakin. Gusto palaging nasa kanyang atensyon ko . Kaya kapag may ginagawa ko kailangan tulog talaga siya. Kasi kapag gising, wala na. Ngal-ngal ng ngal-ngal kapag di ako nakikita. Isipin mo, kahit magbabanyo ako kasama ko yung anak mong yan. Kahit nga sa paliligo Haba, nagagawa ko ng maligo ng nakabukas ang pinto ng banyo. Tapos yung crib niya, dapat nasa tapat ng pintuan Ayun, nagbabantayan kami. Di ba nakakaloka? Grabe ang pag-adjust ko sa batang yan. Pero masaya naman ako. Kasi inuwanan mo ko ng isang Bodhi. Naiibsan yung pangungulila ko sa'yo. Salamat, mahal . Habang nagsasalitang mag-isa, napahinto siya dahil narinig niyang tumawang anak. Napasilip siya sa kunang pinaghihigaan nito. Tumatawa kahit natutulog. Ibang klaseng bata talaga to. Sabi nila, kinakausap daw ng anghel ang mga baby kapag ganyan. Lalaro siguro ng anghel niya kasi tumataas-taas pa yung kamay Nakakatuwa. Pero siguro, pwede ring ikaw nakikipaglaro, di ba, mahal? Uy, ikaw, makikipaglaro ka lang sa kanya, Huwag mo siyang susunduin. Nako, lagot ka talaga sa akin. Riritwal lang kita. Paahunin talaga kita sa hukay. Saka, huwag mo masyadong laruin ng bata Baka mamaya lagnatin yan. Alam mong ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Di ako makakapagtrabaho na maayos niyan kapag nagkasakit si Bodhi. Pagkasabi noon ay huminto na sa pagtawa ang anak at nahimbing na ulit ang pagtulog. Nang matapos hanguin ang mga damit sa dryer, kinuha na niya ang ipitan ng damit at nagsimula ng magsampay. Nalibang siya sa ginagawa at medyo nakalimutan niya ang anak. Maya-maya ay natigilan siya nang umingit ng bata. Pinakinggan niya muna ito. Kadalasan kasi kapag ganoon ay bumabalik lang uli sa pagtulog si Bodhi. Napangiti siya nang muli nga itong tumahimik. Ay, salamat, natulog uli. Mabutit nakikisama tong anak kong ito Nagsampay na uli siya. Tahimik na tahimik ang bahay. Pati ang kilos niya ay ingat na ingat dahil ayaw niyang biglang magulat ang anak. Dahil kapag naistorbo ito sa pagtulog ay biglang umiiyak at hindi agad tumatahan. Dahil sa katahimikan, dinig na dinig niyang may naglalakad sa sala.
tunog ng tsinelas na kumakaskas sa tiles ang narinig niya. Nung una ay hindi niya ito pinapansin pero ilang beses itong naulit. Dahil doon, sumilip siya sa sala kung saan ay naroon ang kuna ni Body. Bakit ko ba sinisilip? Wala naman akong ibang kasama dito sa bahay. Baka kung ano lang ang ingay na yon. Muli siyang bumalik sa pagsasampay. Medyo matagal dahil maliliit na damit ang iniipit niya sa mga hanger na may maraming ipit. Maya-maya ay narinig niya ulit na umiingit si Body. Kasunod noon ay ang tunog ng tsinelas na tila nagmamadali sa paglakad ang may suot nito. Dinig na dinig niya ang yabag na galing sa kusina papunta sa sala kung saan naroon ang kuna ni Body. Huminto ang yabag sa tabi mismo ng kuna. Kasunod noon ay biglang tumahimik si Body. Ha? Ano yun? Sino yun? Body? Sinilip niya ang anak. Nakatagilid na ito at nakatalikod sa kanya pero mahimbing na uli ang pagtulog. Buti natulog uli. Kailangan ko nang bilisan ng kilos ko, baka mamaya magising na ng tuluyan tong si Body. Di ko na matapos tong sampayin. Tsaka, ang weird na mga naririnig ko ha. Pero, baka napaparaning lang ako. Kasi di ako sanay na di katabi ang anak ko eh. Anong oras na rin? Kailangan ko na rin matulog. May pasok pa ako mamaya. Ay, ang hirap maging team puyaters. Binilisan na niya ang pagkilos. Nang matapos na ang ginagawa ay kumain naman siya na mabilis saka kumuha ng unan at kumot matapos maglikpit ng pinagkainan. Doon na siya natulog sa sofa dahil ayaw na niyang dalahin sa kwarto ang anak sa pag-aakalang baka magising pa ito kapag inilipat. Sinabayan niya ng tulog ang anak habang mahimbing pa ito sa pagtulog. Mahimbing na ang tulog niya nang maramdaman niyang gising na si Body. Naririnig niya ang pagtawa nito. Nararamdaman din niya ang paggalaw ng kuna kaya alam niyang nakaupo na ito at naglalaro. Pero dahil hindi naman umiiyak ang bata, ay hinayaan niya lang. Nagpatuloy siya sa pagtulog. Ilang minuto pa ang lumipas nang maramdaman niyang may mahabang buhok na sumasayad sa kanyang braso pero bigla ring nawala kaya hindi na niya pinansin. Pero napadilat siya nang marinig na niya si Body na nasa sahig na. Bigla siyang dumilat at hinagilap ng tingin ng anak. Body? Paano ka nakababa sa kuna, anak? Napatingin sa kanya ang anak at tumatawa lang ito habang naglalaro ng stuffed toy. Napabangon siya dahil sa pagtataka. Nagagawa mo nang bumaba sa kuna, anak? Pambihira. Sa paggawa ang tuhod mong bata ka? Mabuti't hindi ka nahulog kung di, tsak, bukol talaga yung aabutin mo. Maaga pa, ising ka na kaagad? Ano naman si Papa, anak? Kaunti pa lang ang tulog. May trabaho pa si Papa mamaya, oh. Ay, dapat turuan din kitang maging night shift eh. Sa gabi tayo gising tapos sa maghapon tayo tulog. Tatawa-tawa lang ang kanyang anak habang kinakausap niya ito. Bumangon na lang siya at kumuha ng tinapay at palaman para makapagmeryenda dahil hindi na rin naman siya makakatulog. Habang nagbimeryenda ay may kumatok sa pinto. Ang kaibigang si Alec ang bumungad sa kanya nang pagbuksan niya ito ng pinto. O pre, napadaan ka. Tara, pasok. Uy, sakto. Merienda time ah. Oo, sakto nga ang pagdaan mo. Mukhang gumala ka ha. Bis na bis ka eh. Saan ka ba galing? Naghahanap ng trabaho pre. Hendo ka na sa dati mong trabaho? Hindi pre, nasibak ako. Bakit? Gumawa ka na naman ng kalokohan no? Hindi ah. Parang tanga kasi yung rules ng kumpanya na yun eh. Bawal ang magjowa. Pumasok akong single dun. Ang jowa ko dun ko rin naman nakilala. May nagsumbong sa amin. Ayun, pareho kaming sibak. Nakko.
Nakakainggitan kayo pre. Baka kasi panay ang lambingan nyo doon tapos naiirita kasi bitter. Baka nga nainggit yung nagsumbong. Sa dami ng mga may jowa doon hindi pa sinusumbong lahat. Akala mo naman yayaman sila doon. Tagapagmana yata sila May ganyan talagang katrabaho pre. Hayaan mo na. Marami pa namang trabaho dyan. Alam mo ako, naghahanap din ng tao. Baka gusto mong pumasok. Talaga pre? Sige ba? Basta kahit ano pa yan, ipasok mo ako. Huwag lang call center. Alam mong mahina ako sa English Hindi yun. Iba to pre. Libre pagkain pa. Kung gusto mo, patitirahan libre. Pero yun lang ang sahod. Pagkain at tirahan lang. Langya naman. Ano naman klaseng trabaho yan? Ayan nakakita mo yung batang yan. Yang inaanak mo na yan. Naghahanap siya ng mag-aalaga sa kanya. Kasi ang papa niya, kulang-kulang na sa tulog. Ay, pambihira. Kaya naman pala walang sahod kasi yayo. Kargahin ko nga muna yung matabang bata na yan. Pero ayos lang pre. Habang wala naman akong trabaho sa ngayon pwede kong alagaan si Body para makapagtrabaho ka na maayos. Pre, ayaw mo pa bang mag-girlfriend? Paano ko naman isisingit sa oras ang pagjojowa pre? Kay Body lang ubus na oras ko Pre, ang kailangan mo lang na babae yung may malawak na pangunawa. Yung makakatuwang mo sa pag-aalaga kay Body. Ay nako pre, hindi tama yun. Jojowain mo lang para mag-alaga. Baka lalo kong may stress dyan. Saka, kung mag-aalaga lang naman kay Body, bakit pa ako hahanap? Nandiyan ka naman, di ba? Para saan pa yung ninong kanya? Di ba, Body? Yun, diyan kayo magaling. Pero, wala namang problema yan kay ninong, di ba, baby? Pag ako mag-aalaga sa'yo, marami akong ituturo. Unang-una na, yung, hoy, wag na pare. Alaga lang ang usapan. Wag mo nang itutor. Iba'y tuturo mo dyan Baka pag 7 years old niyan manligaw na kagad. Nadali mo pre. Lalaki ang anak nating to, no? Para saan ba yung pagiging lalaki niya? Maana pa naman sa kagwapuhan ko itong si Body. Sira ulo. Ikaw ba nakatulog na ha? Di ba panggabi ang trabaho mo? Ilang oras lang ang tulog ko Naglaba pa kasi ako kanina. Hoy sige, ako nang bahala kay Body. Pagkatapos natin magmerienda, patulog ka muna. Doon ka na sa kwarto para di ka may istorbo. Maglalaro kasi kami ng inaanak ko Yun, sakto. Itinapon ka lang talaga ng langit pre. Parang ibang dating nun pre Pareho lang yun, galing sa langit. O sige, dyan muna kayo magninong Matutulog muna ako. 6:00 na nang magising si Logan. Nabigla pa siya ng bangon dahil naalala niya ang anak. Hinagilap niya ito sa kwarto at halos mamutla dahil wala si Body. Muntik nang tumaas ang presyon niya, mabuti na lang at naalala niyang binabantayan nga pala ito ng kaibigan. Lumabas na siya ng silid at napamulagat nang makita ang magulong sala. Anong nangyari dito? Bakit ang daming nagkalat na laruan? Saan yung magninong na pasaway? Binigyan pa ako ng ligpitin Ano ba yan? Hinagilap niya ang dalawa hanggang sa marinig niyang nagtatawanan sa labas ang mga ito. Sinilip niya ang mga ito sa pintuan. Hoy pre, bakit nasa labas pa kayo? Mamog na. Ipasok mo na si Body, baka masipon yan. Uy, gising ka na pala. Grabe pala ang hyper ng batang to, no? Nakita mo ba yung kalat niya sa sala? Oo, parang hindi bata gumawa Iniisip ko nga baka yung matanda yung naglaro Siyempre, hindi mag-i-enjoy si Body kapag hindi ko siya sinamahan sa paglalaro. Pero wag ka mag-alala. Ako nang bahala dyan. Ililigpit ko yan mamaya bago ako umuwi. Salamat naman. O teka, magluluto lang ako para makakain ka bago umuwi. Anong oras pala pasok mo dyan? 8:00 pa naman. Malamang tulog na si Body nun. Oo, baga ko talaga siya pinapatulog. Baka nga makatulog siya na maaga ngayon kasi pinagod mo Mabuti na yun para hindi ka maistorbo sa pagtatrabaho mamaya. Matutulog lang to ng mahimbing buong gabi.
Nang umalis si Alec, nakakain na ng hapunan at nakaligo na rin si Logan. Napatulog na rin ni Alec si Body. Buong akala ni Logan ay makakapagtrabaho siya ng maayos dahil mahihimbing ng tulog ang anak. Pero paingit-ingit ito at pabiling-biling sa higaan. Na nga ba sinasabi ko sa sobrang pagod ni Body, mamimirwisyo to Loko-loko talaga tong si Alec Pinagod kasi sa paglalaro ang bata Naistorbo si Logan sa pagtatrabaho dahil panaka-naka siyang tumatayo para lang tapikin ang anak ng hindi tuluyang magising. Bumabalik naman ito sa pagtulog pero mayat maya ay umiiyak. Mabuti na lang ay hindi siya nakasalang sa calls kaya nakakapuslit siya para iheli ang anak. Ipinagtimpla niya ito ng gatas at nakampante na si Body. Ayun, nagugutom lang pala. Ayos lang anak na magising pero sana maglalaro ka lang ha. Kapag naistorbo si Papa maapektuhan ang sahod natin. Sige ka, wala tayong pambili ng gatas mo. Kaya huwag ka nang umiyak. Magtatrabaho si Papa. Matulog ka lang ng mahimbing ha. Bumalik na uli sa pagtulog si Body kaya nakapagtrabaho na rin si Logan. Naging abala na siya sa pagtatrabaho dahil hindi na nangiistorbo ang anak. Hanggang sa mapansin niyang nakaupo sa kama ang bata at tila naglalaro ito. Iginagalaw-galaw niya ang kamay na parabang may inaabot. Tahimik lang din itong tumatawa. Body, kanina ka pagising? Ayos ganyan dapat. Matutuwa si Papa kapag mabait ka. Pero baka mahulog ka naman dyan sa kama anak. Sandali, ibababa na lang kita sa sahig. Naglatag siya na makapal na kumot sa lapag at nilagyan din niya ng mga una ng paligid para hindi gumapang ang anak sa malamig na sahig. Binigyan din niya ito ng mga stuffed toy at iba pang laruan para malibang. Nakita niyang nag-i-enjoy naman ang bata kaya bumalik na uli siya sa pagtatrabaho. 3:00 na ng madaling araw ay napansin niyang masigla pa rin sa paglalaro ang anak. Body, hindi ka pa rin ba inaantok anak? Grabe ang hyper mo yata ngayon Malapit na mag-out si Papa 2 hours na lang anak. Konting pakikisama pa ha. Ang bait-bait naman ng anak ko ngayon. Nakatuon uli sa pagtatrabaho si Logan at hindi na niya napansin ang anak na nagiging maligalig. Nagulat na lang siya nang makitang nakaumbok ang kumot sa kama. Parabang may taong nakatalukbong sa loob nito. Hinagilap niya ng tingin ng anak at nakitang wala ito sa pinaglagyan niya. Body? Anak? Dali-dali niyang tinakbo ang kama. Hahabulti na sana niya ang kumot ng matigilan dahil biglang tumawa ng matinis ang anak na parabang may kalaro ito sa loob ng kumot. Body? Sa sobrang pag-aalala ay mabilis niyang hinablot ang kumot. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala namang kasamang anak sa loob ng kumot na yon. Pero ipinagtaka niya kung bakit ito tumatawa gayong wala namang nakikitang iba maliban sa kanya. Body, wag ganyan anak ha. Tinatakot mo si Papa. Saka, paano ka nakakit sa kama nang hindi ko namalayan? Paano ka nakapagtalukbong ng kumot na yun? Sus, kung bata ka pinakaba mo ko Isipin ko na lang talaga na may guardian angel ka. Pero Lord, wag mo naman po sanang takpan ng kumot ang anak ko. Baka hindi siya makahinga sa susunod. Kinabahan talaga ako 7:00 na ng umaga na makatulog si Body. Nakapagluto na rin ng pagkain si Logan. Nagluto siya ng menudo na panghanggang gabi na. Katatapos lang niyang kumain nang dumating si Alec. O pre, buti gising ka pa. Nahihiya na sana akong pumunta kako baka tulog ka na at magigising pa kita kapag kumatok ako. Hindi pre, saktong-sakto lang dating mo. Ano, nag-almusal ka na ba? O pre, tapos na. Ikaw ba, kumain na? Dapat kumakain ka bago matulog Oo, katatapos ko lang pre. Nasan pala yung inaanak kong cute? Ayun, nakatulog na. Tulog? Di ba dapat kagigising lang nun? Paano ang agang nagising? Naglaro na naglaro.
Sandali lang pre. Matanong ko lang ha. Desidido ka ba talaga na bantayan si Body? Hindi ba nakakaya sa'yo? Ano ka ba pre? Ngayon ka pa naiya sa akin. Nasaan kaya ako ngayon kung wala ka sa tabi ko? Nung iniwan ako ng ex ko para lang sumama sa lalaking 4 kanto sa mukha, di ba? Nagdadamayan na tayo noong pa, no? Ngayon, ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Wala naman akong ginagawa sa ngayon eh. Kaya habang wala pang tawag sa mga pinasahan ko ng resume, di aalagaan ko muna si Body. Saka, tumatakas din ako sa bahay. Kasi, alam mo naman si nanay, kapag di nabibigyan ng pera ganadong magrap ang bunganga eh. Kaya, dito na ako magpapalipas na maghapon para pag-uwi ko tutulog na lang. Tama nga. Pero kung gusto mo, dito ka na rin matulog. Ayos lang pre. Basta magpapaalam ka lang sa nanay mo ha. Tsaka sa jowa mo. Dalawa na pala yung pagpapalamanan mo ngayon eh. Oo nga eh. O sige, manood ka muna ng TV dyan pre. Nasa kwarto si Body. Matutulog na rin muna ako. Sige pre, ako nang bahala. Kapag nagising, kukunin ko na siya para hindi ka na maistorbo. Mamayang gabi, magpupuyat ka na naman eh. O sige pre, salamat talaga ha. Ano ka ba? Wala yun no. Sige na, matulog ka na. Dahil dumating ang kanyang kaibigan, hindi na nag-alala si Logan. Kahit alam niyang magigising si Body ay may magbabantay naman dito. Napahimbing ang tulog niya at nagising ng alanganin. Bumangon muna siya para uminom ng tubig sa kusina. Paglabas niya ng kwarto, natuon ang paningin niya sa flat screen TV na nakahang sa dingding. Nakapatay ito kaya nakita niya ang refleksyon ng anak niyang umaakyat sa grills ng bintana sa sala. Gumapang agad ang kaba niya sa dibdib nang makita yon. Pero ilang segundo siyang napatulala dahil sa tabi ng anak niya ay may babaeng nakasuot ng puting bestida na nakaalalay sa bata. Bigla siyang lumingon sa kanila. Pero si Body lang ang kanyang nakita na nakatungtong ang paa sa ikatlong bakal na grills. Dali-dali niya itong tinakbo at kinuha. Body, bakit ka umakyat dyan anak? Asan ba ninong mo? O pre, bakit gising ka na kagad? Buti nga nagising ako. Nakita ko si Body na umaakyat sa grill sa bintana eh. Talaga? Natutulog yan ang iniwan ko ah. Umiilang ako tapos nakakit na kagad dyan? Ibang klaseng bata ah. Naku, pasensya ka na pre ah. Hindi, ayos lang. Mabutit hindi nahulog. Ay akin na yung bata. Ikaw talaga Body oh. Pinapakaba mo kami. Sa dami ng aakitan mo, sa bintana pa. Dapat sa kisame kagad. Nag-iisip ng malalim si Logan dahil sa nakitang babaeng nakaputi na katabi ng anak niya. Napansin din niya si Body na panay ang tawa habang karga ni Alec. Nakatingin ito sa likuran ng kaibigan habang may kung sinong tila kumakausap sa kanya doon. Naisip niyang tumingin uli sa TV para makita sa refleksyon kung sino ang kumakausap sa kanyang anak. Halos manglambot siya nang makitang nakatayo sa likuran ni Alec ang babaeng may mahabang buhok na halos tumatakip na sa mukha nito. Pilit iniabot ni Body ang babaeng yon. Alec, lumayo ka dyan! Ha? Bakit? Kasi may gagamba ako nakita eh. Iniabot ni Body. Ay sus, akala ko kung ano na. Pero di naman siya takot oh. Natutuwa pa nga siya eh. Kahit na, baka mamaya makagat siya eh. May kamandag din ang gagamba, di ba? O sige. Oh, anak, dito na nga tayo sa sofa. Si Papa mo overacting eh. Pumunta na sa kusina si Logan at uminom ng tubig. Nakailang buntong hininga siya bago napakalma ang sarili. Multo ba yun? Pinaglalaruan ba ng multo ang anak ko? Bakit minumulto ang anak ko? Hindi naman angel ang itsura nun kasi wala namang pakpak. Saka ang weird ng itsura. Mukha talagang white lady. Teka, hindi naman siguro asawa ko yung nagbabantay kay Body. Hindi pwede. Bakit niya binabantayan si Body? Balak ba niyang kunin yung anak namin?
Natataranta siyang lumapit sa kaibigan at tinanong ito. Pre, anong pangontra sa multo? Ha? Bakit mo naman naitanong? Minumulto ka? Hindi naman. May katrabaho akong nagtatanong. Nakakakita daw kasi siya ng multo at palagi itong nakasunod sa kanya eh. Baka kasi may third eye siya. Wala na yun. Normal na yun. Masasanay lang kamo siya. Pero wala siyang third eye eh. Paano niya nakikita yung multo kung wala siyang third eye? Sa mga salamin daw. Sa mga refleksyon. Di ba ang sabi nga ng matatanda, kapag may nakadikit na multo, sinusundo na siya. Uy, wag ganun. Ang ibig kong sabihin hindi niya pwedeng malaman ng ganun. Nag-overthink nga rin ako eh. Kaya nga nag-iisip ako ng paraan eh. Babae ba yan, pre? Oo eh. Nagugustuhan mo na. Ha? Hindi ah. Grabe ka kasing mag-alala dyan sa katrabaho mo eh. Siya ang minumulto pero ikaw ang apektado. Akala ko may gusto ka na dun eh. Okay lang naman ha. Ano naman kung gusto mo siya? Single ka na naman ngayon. Tanga, yung multo sinasabi kong babae. White lady siya. Di pala tayo nagkakaintindihan eh. So lalaki yung katrabaho mo. Ha? Oo, lalaki. Baka may pinuntahan siyang patay tapos di siya nagpagbago umuwi kaya ayun, sumama sa kanya yung multo. Patay? Oo, ganun na daw yun eh. Kahit kapamilya niya ang namatay? Oo, kailangan magpagpag bago umuwi. Napaisip ng malalim si Logan. Naisip niyang hindi nga siya nakapagpagpag matapos ilibing ang asawa niya. Dumiretso siya ng uwi ng bahay nila ng araw na yon. Pre, anong gagawin? Paano itatabo yung multo? Siguro magsimba siya at mag-alay ng dasal. Tapos magsindi siya ng kandila sa bahay nila. Baka hindi makatawid yung multo. Kailangan kasi nila ng liwanag eh. Ganon? Sige. Sasabihin ko sa kanya. Salamat ah. Mula noon, hindi na mapakali si Logan. Lalo siyang naging maigpit sa pagbabantay kay Body. Hindi na nakatulog si Logan dahil sa kakaisip. Nang sumapit ang linggo, nagsimba siya kasama si Body. Pagkatapos ay pinabindisyonan din niya ang kandilang puti na kanyang binili. Humingi na rin siya ng holy water dahil naisip niyang baka matakot ang white lady kapag nakita nitong may mga pangontra na siya. Baka maisipan na nitong umalis sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya ng bahay, saktong tumawag naman sa kanya si Alec. Nagpaalam ito sa kanya kung pwedeng silang tumambay ng jowa niya sa kanyang bahay. Pumayag naman siya dahil naisip niyang baka kapag nabulabog ang multo kapag maraming tao sa bahay niya, kusa na itong umalis. Baka ang katahimikan sa bahay niya ang nakapagpapaakit sa multo kaya nananatili ito. Dahil dalawa ang bantay ni Body, napanatag na siya. Bumawi siya ng tulog habang naroon si Alec at ang nobya nito. Nagising naman siya dahil narinig niyang may katawanan na babae si Body. Sa pagkakataong yon, hindi na niya pinansin dahil alam niyang may kasama silang babae dahil naroon ang nobya ni Alec. Pero habang tumatagal, naririnig na niya ang boses ng babae. Nagsimula ng magtayuan ng kanyang balahibo dahil kakaiba ang boses na yon. Parang nanggagaling sa ibang dimensyon. Dahan-dahan siyang bumangon at maingat na lumabas ng kwarto. Wala na sa sala ang magjowa pati si Body ay wala rin. Pumunta siya sa kusina pero wala ring tao roon. Maya-maya ay narinig niya ang ingay ng babae sa labahan. Dahan-dahan siyang pumunta roon at sumilip. May mga nakasampay na damit doon dahil hindi pa niya nahahango ang mga ito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa labahan. Nangatog sa kilabot ang kanyang tuhod. Nanlaki rin ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay nagtatayuan ng kanyang buhok. Malamig din ang simoy ng hangin sa parting yun ng bahay na lalong nagpakilabot sa kanya. Natigil ang tingin niya sa nakasampay na bedsheet. Sa ibaba nito ay may nakita siyang paris ng paa.
Natuod na siya sa nakita dahil kilala niya kung sino ang may-ari ng paa na yon. Cecil? Pagsambit niya ng pangalan ng asawa, bigla na lang gumalaw ang kumot na parang hinangin ito ng malakas pero hindi naman ganong kalakas ang hangin sa lugar na yon. Maya-maya ay sumabay na rin sa paggalaw ang iba pang damit na nakasampay. Mabilis siyang nagtago. Sumandal siya sa dingding sa tabi ng pintuan papunta sa labahan. Hindi na siya nakaalis doon dahil sa panginginig ng buo niyang katawan. Naramdaman pa niya ang babaeng nasa may pintuan na mismo. Lalong lumamig ang hangin na pumapasok sa loob ng bahay. Open area ang labahan nila kaya may oras na sumisiloy talaga ang hangin papasok sa bahay. Nang nagkalakas ng loob, tumakbo siya nang marinig niyang may nagbukas na ng main door. Sinalubong niya kung sino ang pumapasok. Nabigla sina Alec at ang nobya nito nang makita siyang nakatayo sa harapan ng pintuan at namumutla. Pre, anyari? Bakit ganyan ang ayos mo? Para kang nakakita ng multo ah. Totoo pre, may multo nga dito. May nakita kong white lady. Saan ba kayo galing? Lumabas lang kami. Ibinili namin si Body ng fries. Di ka na namin ginising para ipagpaalam na ilalabas namin si Body. Sandali, nananaginip ka ba? Baka panaginip lang yung white lady na nakita mo. Hindi ko alam. Pero nakita ko sa may labahan eh. Papasok siya dito sa bahay. Baka gutom lang din pre. Tara, pagmerienda muna tayo. Bumili na rin kasi kami ng merienda eh. Ikain mo na lang yan. Wala namang multo dito sa bahay mo, no? Nandito ako nung pinablessing to kaya alam ko na safe ito. Ghost free ba? Baka naalimpungatan ka lang. Sinubukang alisin ni Logan ang white lady sa isip niya. Inisip niyang baka nga tama ang kaibigan. Kung hindi panaginip ay baka dala ng stress at puyat ang mga nangyayari sa kanya. Pero habang nagmemeryenda sila, napalingon sila kay Body dahil tumatawa ito. Nakakatawa. Cute ng bata oh. Di ba drama ang pinapanood nating movie? Malay ba naman ng bata na drama o comedy yung palabas? Sa bagay, palitan kaya natin ng horror kung tatawa pa siya. Sira ulo ka ba? Gusto mong pahirapan ako niya mamayang gabi? Baka umiyak yan ng tulog. Napasigaw pa sa sakit si Alec dahil kinurot siya ng nobya sa tagiliran. Pinagalitan pa siya nito dahil sa naisip na kalokohan. Aray, masyado naman kayong seryoso. Para namang gagawin ko yun. Huwag nga kayong seryoso dyan. Bumalik uli sa panonood ng pelikula ang magkasintahan pero si Logan hindi maalis ang tingin niya kay Body dahil panakanaka pa rin itong tumatawa na tila may nakikipaglaro sa kanya. Maya-maya ay gumapang na ang bata papunta sa kusina. Napatingin na rin si Alec pero sinenyasan niya itong siya na lang ang susunod kay Body. Sinundan niya na lang si Body kung saan ito pupunta at kung ano ang kukunin doon. Gumapang si Body at huminto sa tapat ng banyo. Nakabukas ng malaki ang pintuan nito. Nawirduhan na si Logan dahil kumaway-kaway na si Body sa loob ng banyo at tumatawa pa ito. Kagad niyang nilapitan ang bata at kinuha ito para kargahin. Nakayuko siya para buhatin ang anak nang mapahinto dahil may napansin siya sa banyo. Nang tumingin siya roon, nakita na naman niya ang pares ng paa na nakatayo sa banyo. Nakasuot ito ng tsinelas na gawa sa abaka. Ito ang pambahay na tsinelas na paborito ng asawa niya noong nabubuhay pa ito. Halos manlambot ang kanyang tuhod sa nakita. Dali-dali niyang binuhat ang anak at bumalik uli sa sala. Nilagay na niya ang bata sa kunan nito at binigyan ng mga laruan. Anak, dito ka lang ha. Huwag kang bababa dyan. Huwag ka nang pupunta doon. Huwag kang sasama sa kanya ha. Dito ka lang kay Papa. Uy, ano bang sinasabi mo dyan pre? Bakit mo kinakausap ng ganyan ng bata? Kanino naman siya sasama? Sino ba yung tinutukoy mo? Kami ba? Pre, pakiramdam ko nagpapakita si Cecil sa anak namin Ha? Seryoso? Paano mo naman nasabi? Baka hanggang ngayon nananaginip ka pa rin ha? Hindi.
Hindi ako nananaginip, pre. Nakikita ko rin ng paa ni Cecil. Alam kong siya yun. Paa? Paa lang ang nakita mo tapos sasabihin mong siya yun? Nakita mo ba yung muka? Hindi. Hanggang paa lang niya. Natatakot akong tingnan siya eh. Multo na yun eh. Walang ya. Paa pa lang yung nakita mo eh. Pero biro paa ba ng multo ang sinasabi mo? Oo nga. So, hindi ang katrabaho mo minumulto kundi ikaw. Kagaya ng sinabi mo sa akin nung nakaraan. Oo, pre. Iyan tayo eh. May pagturo ka pa sa iba eh. Tapos ikaw naman pala talaga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Baka kasi matakot ka eh. Baka hindi ka na pumunta dito sa bahay. Kumuha ka ba ng sinabi ko sa'yo? Oo. O ganito gawin mo. Tuwing gabi, kapag magsisindi ka ng kandila, mag-alay ka ng dasal kay Cecil o kung sino pa yung multo na nakikita mo. Una, hilingin mo na makita mo ng buo yung katawan niya para malaman natin kung si Cecil ba talaga yan. Huwag kang palabintang Baka mamaya may feeling sa mga multo eh. Di nagalit pa yan sa'yo. Kausapin mo siya. Sabihin mong huwag nang magpakita. Basta, bahala ka na sa sasabihin mo. Huwag kang matakot. Sabi mo si Cecil naman yan eh. Asawa mo naman yun eh. Patay nga lang. Kapag hindi mo siya kinausap, baka mamaya isipin na ayos lang ang manatili siya dito at nagbabantay sa inyo. Hindi kayo matatahimik na pare-pareho niyan. Sige pre. Susubukan ko. Huwag mong subukan pre. Gawin mo yan. Hindi naman masamang multo si Cecil eh. Maintindihan ka nun. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin makapagdesisyon si Logan. Nauunahan siya ng takot sa pagkausap kay Cecil. Iniisip niyang baka hindi nito magustuhan ang sasabihin niya at maging agresibo na ito. Pero habang lumilipas ang araw, mas lalong dumadalas ang pagpaparamdam ni Cecil sa kanilang mag-ama. Madalas na niyang nahahapyawan ng multo ng asawa. Buo na rin ang katawan nito kapag nakikita niya pero hindi niya magawang tingnan dahil sa takot. Madalas din siyang nagigising dahil sa masasayang tawa ni Body. Alam niyang nilalaro ito ng kanyang ina. Pero isang araw bigla na lang nanamlay si Body. May sinat ito nang hipuin niya ang noo. Nagsimula na siyang mabagabag. Inagapan na niya ang bata. Pinainom na niya ito ng gamot at saka binantayan na maigi. Kahit nagtatrabaho siya ay madalas siyang tumatayo para tingnan ang anak. Hindi naman ito naging iyakin pero kinakabahan siya dahil tahimik lang ang anak niya kahit gising. Kinabukasan, bahagya pang tumaas ang temperatura ni Body. Tinawagan na niya ang kaibigan para humingi ng tulong sa pagbabantay. O pre, bakit napatawag ka? Pre, pwede ka ba ngayon? Mukhang busy ka yata eh. Ilang araw ka nang hindi nagagawi dito sa bahay. May trabaho ka na ba? Nagsisitawagan kasi pre, ang mga pinasahan ko ng resume. Kaya puro ako salang sa interview ngayon. Bakit pala? Sayang. Si Body kasi may lagnat eh. Kailangan ko nang makakatulong sa pagbabantay. Di ba may hipag ka? Si Neris? Ay, oo nga pala no. Sige. Siya na lang ang tatawagan ko. Baka available siya. Salamat pre ha. Pasensya na. Buti naalala mo. Wala yun. Kapag hindi pwede ang hipag mo, tawagan mo uli ako. Baka mapakiusapan ko yung girlfriend ko. Wala yata siyang pasok ngayon eh. Sige pre. Salamat uli ha. Tawagan na lang kita mamaya. Sige. Kagad na tinawagan ni Logan ang hipag na si Neris. Sumagot naman ito at pumayag sa kanyang pakiusap. Mahigit 1 oras din ay dumating na si Neris sa bahay niya. Kailangan mo pala ng tulong sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Bakit hindi mo agad sinabi? Pasensya na. Kaya ko naman eh. Kaya lang kasi may lagnat siya ngayon. Kailangan kong may katuwang sa pagbabantay sa kanya. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na kapag kailangan mo, tawagan mo ko kagad. Ayan, sinarado ko muna ang store ko. May lagnat si Body, kaya sa kanya muna ako tututok. Nasaan ba siya?
Andun, sa kwarto. Kung ayos lang, pwede bang dito muna ako habang may sakit si Body? Kasi hindi rin ako mapapalagay kung iiwan ko siyang hindi pa maayos eh. Oo, ayos lang yun. Malaking tulong talaga sa amin. Pasensya na sa abala ha. Hindi naman kayo abala. Pamangkin ko siya. Siya na lang ang naiwang alaala ng kapatid ko. Sinamahan niya sa kwarto si Neris at pinanood niya ito habang sinasalat ang noo at leeg ng bata. Naku, mataas pang lagnat niya. Pinainom mo na ba ng gamot to? Oo eh. Bukas, kapag hindi pa bumaba ang lagnat niya ha, dadaling ko na siya sa doktor. O sige, salamat ha. Napanatag si Logan dahil nakita niyang mahusay magbantay si Neris. Naalagaan nito mabuti si Body hanggang sa bumaba na ang lagnat nito. Sa sala nagtatrabaho si Logan dahil pinagamit niya ang kwarto kay Neris para doon alagaan si Body. Paminsan-minsan ay sinisilip niya ang dalawa. Nakikita niyang mahimbing nang natutulog ang magtita habang magkatabi sa kama. Ibang klase siyang mag-alaga. Napapatulog niya ng mahimbing si Body. Naging close kaagad sila. Ayos din. Mukhang tama nga si Alec. Baka nga kailangan ni Body ng ina. Iba pa rin kasi ang yakap ng nanay kaysa tatay. Ay, panahon na kaya para maghanap ako ng girlfriend? Ay, hindi pwede. Magastos yun. Dapat focus muna ako sa kinabukasan ni Body. Habang nagtatrabaho si Logan, narinig niyang umiiyak si Body. Baka nagugutom. Napagod na yata sa pag-aalaga si Neris kaya di na nagising. Ilang gabi rin siyang puwet sa kakabantay. Ikaw ba naman ang bagbantay ng bata na sa gabi gising? Ewan ba to sa batang to? Bakit sumasabay talaga sa schedule ko? Teka, mapagtimpla nga muna ng gatas. Tumayo muna siya sa pagkakaupo at tinungo ang kwarto. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita niyang nakatayo na ang babae at karga si Body habang pinapainom ng gatas. Ay, nagising ka na pala. Pabalik na uli siya sa pwesto niya nang matigilan dahil matapos maalala ang nakita. Teka, si Neris ba yung may karga kay Body? Parang hindi ah. Alam ko nakapadyama siya eh. Bakit nakadress na puti na? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatalikod sa kanya ang babae kaya hindi niya mamukaan. Hinagilap pa niya ng tingin sa buong silid si Neris pero wala namang ibang babae sa kwarto kung hindi ang babaeng yun lang. Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ng babae. Kinikilala niya ang hubog nito. May tingin siyang katawan yun ni Neris pero may tingin din siyang katawan yun ng namayapang asawang si Cecil. Sino ka ba? Sino ang nakikita ko ngayon? Bakit ganito ang tingin ko sa kanya? Kakainis. Hindi na sana niya papansinin ito. Pabalik na uli siya sa pwesto niya nang marinig naman niyang kumakanta ng lalabay ang babae. Ha? Ang boses na yun. Boses yun ni Cecil. Hindi pwede. Paanong nangyari yun? Dahil sa kaba niya at takot, dali-dali siyang pumunta sa altar na nasa sala at sinindihan ng puting kandila. Sinambit muna niya ang pangalan ng asawa pagkatapos ay itinulos ang kandila sa altar. Ay, bakit kasi sinabi ko pa yun eh? Ibig sabihin, siya talaga ang nakita ko at hindi si Cecil. May problema na talaga ang mata ko. Kakaharap ko nga ito sa computer. Kasalanan ito ng radiation eh. May suot naman akong salamin. Fake yata itong anti-UV na to eh. Nagpatuloy si Logan sa pagsisindi ng kandila sa altar tuwing gabi. Nagdadasal din siya bago magsimula ang trabaho. Nasasanay na rin siyang tuwing gabi ay nasa bahay niya si Neris para alagaan si Body. Madalang na kasing bumisita si Alec dahil natanggap na ito sa trabaho. Isang gabi, nag-aalburuto na naman si Body. Tila hindi ito mapakali dahil panay ang iyak. Inihinto muna niya ang pagtatrabaho at tumayo para puntahan ang dalawa sa kwarto.
Anong nangyayari? Bakit pa na yung iyak ni Body? Ewan ko ba? Hindi naman siya nilalagnat. Bakit ayaw matulog? Hayaan mo na lang siya maglaro. Ilapag mo na lang sa kama tapos bigyan mo ng laruan. Ginawa ko na. Pero hinahagis lang niya yung mga laruan. Akin na, kakargahin ko muna. Kinuha niya si Body at dinala muna sa sala. Nauwi ka na ba sa kwarto mo, anak? Miss mo na si Papa, no? O sige, dito ka muna sa akin. Dito ka muna maglaro, ha? Inilagay niya sa crib ang bata at binigyan ng mga laruan. Huminto ito sa pag-iyak at naglaro na lang. Sabi na hindi na siya inaantok. Gusto na niyang maglaro dito. O anak, diyan ka na muna ha. Sama mo si Papa na magtrabaho. Magbantayan tayo ngayon. Namiss mo siguro yung dati nating bonding no? Bumalik uli siya sa harap ng computer. Mga ilang minuto ang nakalipas, naramdaman niyang pinagbabato siya ni Body ng mga laruan. Aray, Body, bad yan ha? Pero imbis umiyak ang bata sa kanyang pagsaway, ay tumawa lang ito. Hinayaan na lang niya. Bumalik uli siya sa ginagawa. Pero naulit-uli yon. Pinagbababato siya ni Body ng laruan. Hinayaan na lang niya dahil trip naman yon ng bata kaysa umiyak na naman. Maya-maya ay lumabas si Neris ng kwarto. Hindi na niya ito tinapunan ng tingin dahil nakatutok siya sa computer. Kinuha ni Neris ang bata sa crib at dinala sa kwarto. Nako, pinasok na naman. Iiyak na naman yun doon. Naghahanap ng kalaro si Body pero mukhang patutulugin na naman siya ng tita niya. Ay nako, bahala nga sila dyan. Hinihintay niyang umiyak si Body pero hindi naman nangyari. Tahimik lang ang dalawa sa loob ng silid kaya nakapagtrabaho na siya ng tuloy-tuloy hanggang sa makapag-out na. Nag-inat-inat muna siya ng katawan pagkatapos ay pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Dahil antok na siya, mas pinili niyang matulog muna kaysa magluto ng pagkain. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang kwarto para kumuha ng unan at kumot dahil sa sala na siya matutulog. Mahimbing ang tulog ng dalawa kaya ingat na ingat siya sa pagkuha sa unan. Natigilan siya nang biglang humawak sa braso niya si Neris. Pagtingin niya sa babae, mukha na naman ni Cecil ang nakita niya. Bagya niya itong naitulak pero lalo naman siya nitong kinabig at hinigit palapit sa kasiniil ng halik sa labi. Biglang bumalik sa alaala niya ang asawa. Bumalik na rin ang pangungulila niya rito. Gusto niyang itaboy si Neris pero ramdam niyang hindi na si Neris ang kaharap niya kung hindi si Cecil, ang namayapa niyang asawa. Dahil sa ginagawa ng babae ay nawala ang kanyang alalahanin at nagpatianod sa bugso ng damdamin. Hindi na niya ito natanggihan. Pareho nila itong ginusto at natulog ng magkatabi. Pagkagising ni Logan, wala na si Neris sa higaan. Wala rin si Body. Napatingin pa siya sa sarili niya dahil wala nang natirang saplot ang kanyang katawan. Talaga bang nangyari yung kagabi? Pero kanino? Kay Neris ba o kay Cecil? Kagad siyang nagbihis at lumabas ng silid. Hinanap niya si Neris para kausapin. Nakita niya ito sa kusina at pinapakain si Body. Oh, gising ka na pala. Nakapagluto na ako. Sige, kumain ka na. Tila natuyuan ng laway si Logan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya nakapagtanong sa dalaga. Hello, are you here? Mamaya na. Maliligo muna ako. Okay, kala ko tulog kang naglalakad eh. Sa loob ng banyo, hinayaan lang ni Logan na pumatak sa katawan niya ang tubig na ibinubuga ng shower. Bakit ganon? Parang wala lang sa kanya yung nangyari. Ang kilos niya at reaksyon parang normal lang. Ano bang nangyayari? Di kaya sumapi si Cecil sa katawan niya kaya wala siyang alam?
Bakit kasi may diferensyang mata ko? Mukhang si Cecil ang nakita ko sa kanya minsan eh. Saka pakiramdam ko, si Cecil talaga yung nakatabi ko kagabi. Di ako pwedeng magsalita kay Neris. Kasi papaano kung wala nga siyang alam? Hahayaan ko na lang siguro na siya magsabi para sigurado ko. Sa ngayon, deadbahin ko muna. Pero sana wag nang maulit yun. Nako, malaking problema to. Pagkatapos maligo, tinawagan ni Logan si Alec. Pre, wala ka bang rest day? Oh, bakit mo natanong? Siyempre meron. Sa linggo, pre. Miss mo na ako, no? Inom tayo. Uy, gusto ko yan. Sige, puntahan kita dyan sa linggo. Sinabi ni Logan kay Neris na pupunta sa linggo ang kaibigang si Alec para makipag-inuman. Napagdesisyonan nilang umuwi muna si Neris at pumayag naman siyang isama nito ang pamangkin. Ibabalik na lang ang bata kinabukasan dahil hindi rin naman niya maalagaan si Body. Nang dumating ang araw ng linggo, tinatamaan na si Logan ng alak na iniinom pero hindi pa rin niya magawang sabihin sa kaibigan ang gusto nitong itanong. Hanggang sa ito na ang magbukas ng usapan tungkol doon. Alam mo pre, napapansin ko parang dito na nakatira ang hipag mo ha. Hindi ba pinag-alaga mo lang yan ng anak nyo ni Cecil kasi may lagnat si Body? Hindi na ba umuwi sa kanila? Ano ka ba? Sa gabi lang siya nandito kasi di ba sa gabi mas kailangan ni Body ng bantay? Sa gabi? Di ba pre, sa gabi tulog lang ang bata. Saka wala nang lagnat si Body. Grabe naman ang pag-aalaga niya ha. Baka naman hindi lang si Body ang inaalagaan niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin ang kilos niya? Ako kasi napapansin ko eh. May gusto sa'yo ang hipag mo pre. Ikaw ba? Gusto mo ba siya? Wala naman siguro masama kung makagustuhan kayo. Patay na rin naman nung kapatid niya. Natigilan si Logan sa tanong na yun ng kaibigan. May tama na ito ng alak kaya madaldal na. Pero kahit alam niyang lasing na si Alec, hindi pa rin niya magawang sagutin ang tanong na yon. Hanggang sa sabay silang mapasigaw na maglaglaga ng mga gamit sa kusina. Ngunit pagtingin nila ay wala namang taong naroon. Tinapos na lang ng dalawa ang iniinom at sa sobrang kalasingan ay doon na rin natulog si Alec. Pumwesto na rin ng higa si Logan sa kanyang kwarto. Pinilit niyang mapahimbing ang tulog. Bigat na ang kanyang mata pero tumatalas ang kanyang pandinig. Mabigat na rin ang kanyang katawan dahil sa kalasingan kaya hinayaan na lang niya ang kung ano-anong ingay na naririnig sa paligid. Nakakarinig siya ng yabag na labas-pasok sa kwarto. Dinig na dinig din niya ang pintuang nagbubukas-sara. Pero dahil antok na siya, hinayaan niya na lang ang mga yon. Bahala ka, multo ka. Hindi mo ko mapapabangon dito ngayon. Ano ko? Tatakbo palabas? Bahay ko to, no? Ikaw ang tumakbo palabas dito. Ako ang may-ari nito. Tapos palalayasin mo ko. No way! Get lost! Napahintuto sa pagsasalita nang maramdaman niyang may basang telang lumapat sa kanyang noo. Nabigla siya ng dilat. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Cecil na inaasikaso siya. Asawa ko? Ikaw ba yan? Nginitian siya ng babae pero hindi ito nagsasalita. Pinupunasan lang siya nito ng basang bimpo. Hinawakan niya ang kamay nito. Nahawakan kita. Pero di ba wala ka na? Ano ba to? Nananaginip ba ako? Sabihin mo nga. Tumakas ka ba sa langit para lang alagaan ako ngayon? Sorry naglasing ako. Pero ayos na rin kasi malino kong nakikita ang mukha mo. Alam mo, miss na kita. Kinabig niya ang babae at siniil ng halik sa labi. Wala akong pakialam kung multo ka ngayon. Naawa ka na kita. Nahagkan kita. Kasama kita ngayon.
Mahal, dito ka muna ha. Dito ka sa tabi ko. Nang gabing yon, hindi na nag-isip si Logan. Inisip niyang hindi naman siya magkakasala sa gagawin niya dahil ang asawa niya ang kanyang kasama. Hindi rin naman ito magagalit. Alam niyang si Cecil ito dahil wala siyang ibang kasama sa bahay. Kinaumagahan, nagising si Logan na may nakayakap na babae sa kanya. Hindi niya ito tiningnan dahil alam niyang si Cecil ang kasama niya buong gabi. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinagkan sa noo. Nahalikan kita. Nandito ka pa. Di ba sa gabi lang nagpapakita ang multo? Bakit hindi ka pa bumabalik sa langit? Baka hanapin ka ni San Pedro. Natigilan siya nang marinig na umiiyak si Body. Nagising na ito mula sa kuna na nasa loob lang din ng silid. Body? Kailan ka pa umuwi? Ikaw lang mag-isa? Nang maisip na niyang nasa bahay na nga ang anak, saka pa lang siya napatingin sa babaeng katabi sa higaan. Ha? Naris? Mabilis na napatayo si Logan at nagbihis. Humingi siya ng paumanhin sa babae dahil nagising na rin ito, saka siya nahihiyang lumabas ng silid. Shit! Ano bang nangyari? Kailan pa siya bumalik? Paano nangyari yun? Napaigtad pa siya nang biglang magsalita si Neris mula sa kanyang likuran. Bumalik kami ni Body kagabi. Nakita ko si Alec na tumatakbo eh. Takot na takot siya. Sobra ako naglala sa'yo. Saka hindi rin makatulog si Body sa bahay namin. Namamahay siya kaya ibinalik ko. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam ang nangyari. Ang totoo niyan kasi... Mahal kita, Logan. Ginusto ko rin ito. Pero ayos lang kung ayaw mo. Pagkasabi niyon ay bumalik na si Neris sa kwarto. Napailamos naman si Logan ng mukha gamit ang mga palad. Napatingin siya sa kusina nang may mahulog na namang kasangkapan doon. Nakita niya si Cecil na nakatayo sa sulok. Kitang-kita niya ang malungkot na mata nito kahit nakangiti ang mga labi. Mahal, hindi ko naman sinasadya. Oo, kasalanan ko. Akala ko kasi ikaw yung kasama ko kagabi. Huwag ka naman magalit oh. Maniwala ka. Ikaw talagang nakita ko kagabi. Dahil nagsasalita na siyang mag-isa, lumabas uli si Neris sa silid. Napatili ito nang makita ang multo ng kapatid. Muling bumalik si Neris sa kwarto at inilak pa ang pinto. Nagagalit ka ba? Tanong ni Logan sa multo ng asawa niya at umiling lang ito sa kanya. Pagkatapos ay muli itong ngumiti. Maya-maya ay unti-unting naglaho si Cecil. Kasunod noon ay nagsisigaw na si Neris sa loob ng silid. Itinataboy nito ang multo ni Cecil na nagpakita na rin sa kanya. Dali-dali namang lumapit si Logan sa pinto at pilit itong binubuksan. Neris! Neris! Buksan mo itong pinto! Buksan mo ito! Kinakalampag na ni Logan ang pinto at pinagsisipa na rin pero hindi ito binubuksan ni Neris. Umiiyak na ito sa loob at pilit na itinataboy ang multo ng kapatid. Maya-maya ay lalong nataranta si Logan nang marinig ang sinabi ni Neris. Wag! Ate, wag si Body! Maawa ka sa anak mo! Wag mo siya lapitan! Parang awa mo na! Cecil! Huwag mo sasaktan ng bata! Huwag mo kukunin ng anak ko! Huwag siya! Ako na lang! Ako na lang ang saktan mo! Huwag si Body! Wala siya kasalanan! Huwag siyang gawin mo kabayaran sa kasalanan ko! Neris! Buksan mo itong pinto! Buksan mo! Dali! Papasukin mo ako dyan! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Napuno na ng iyakan at sigawan ng silid na yon. Naririnig na rin niya ang boses ni Cecil na kinakausap si Neris. Galit na galit ito. Hindi na niya maintindihan ang sagutan ng magkapatid sa loob dahil nasasabayan ito ng ingay ng mga gamit na nagkakalampagan. Umiiyak na rin si Body na lalong nagpataranta kay Logan. Natatarantang naganap si Logan ng pwedeng gamitin para sirain ang doorknob. Nakakuha siya ng martilyo.
Pagkadampot nito ay dumaan naman siya sa altar at kinuha ang nakatayong krus at ang bote ng holy water. Pagkatapos ay sinira na niya ang doorknob. Nang mabuksan na niya ang pinto, iniamba niya ang krus kay Cecil. Matakot ka. Di ba patay ka na? Hindi ka naman dapat nandito eh. Lubayan mo na kami. Iwan mo ang anak ko. Umalis ka sa tabi niya. Lumayo ka sa kanya. Pagsigaw niya noon ay sinabuyan niya ng holy water si Cecil. Sumisigaw ito at umiiyak. Pagkatapos ay nawala ito bigla. Dali-daling kinuha ni Nerissa ang bata at tumakbo sa tabi ni Logan. Umalis na tayo dito! Pero bago pa sila makalabas ng silid, lumitaw si Cecil sa may pintuan. Pabayaan mo na kami, ate! Mahal ko si Logan! Pati si Body! Mahal ko na rin siya! Promise, aalagaan ko siya! Hindi ko sila pababayaan! Ano bang sinasabi mo? Hindi mo dapat sinasabi yan. Totoo yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero talaga minahal kita. Sinubukan ko namang iwasan ka eh. Pero si Body ang naglapit ulit sa atin. Napatingin uli siya kay Cecil nang sumigaw na ito sa galit. Nagbukas-sara ang mga cabinet at naggalawan din ang mga display na parabang nililindol ang buong bahay. Ilang minuto rin silang humingi ng tawad kay Cecil hanggang sa unti-unting pumapayapa ang paligid. Ang pagsigaw ni Cecil ng galit ay napalitan ng pag-iyak. Humagulgol ito hanggang sa napaupo na lang. I'm sorry, Cecil. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa iyo. Ako na lang ang parusahan mo. Sa akin ka na lang magalit. Huwag mo na silang idamay. Wala silang kasalanan. Ako lang ang nagkamali. Kung papatayin mo ako ngayon, ayos lang. Sasama ako sa iyo. Basta huwag mong kukunin si Body. Bata pa siya. Marami pang pwede mangyari sa buhay niya. Hayaan mo siyang maging matagumpay. Ako na lang ang sunduin mo. Ako na lang. Nang sabihin niyo ni Logan, biglang naniklohod si Nerissa kapatid. Umiyak itong humingi ng tawad at sinabing huwag parusahan ng mag-ama dahil siya ang nagkamali. Ate, kung may susunduin ka, ako na lang. Huwag sila. Maawa ka sa kanila, ate. Lalong lumakas ang iyak ni Cecil. Tumayo ito pagkatapos ay tiningnan sila ng matalim. Kaagad na iniharang ni Logan ang sarili kina Nerissa at Body. Binitiwan din niya ang krus na hawak at ang holy water. Sasama na ako sa iyo. Ako ang isama mo, Cecil. Hindi! Huwag mong gawin yan, Logan! Biglang lumakas ang hangin nang iunat ni Cecil ang kanyang kamay. Tumilapon si Logan at tumampas ang katawan sa sementadong dingding. Pagkatapos ay hinarap ni Cecil ang kapatid. Pero natigilan nito nang yakapin ni Body si Nerissa at tinawakan pa ang pisngi nito. Nagsalita ito sa unang pagkakataon at tinawag ni Body ng mama si Nerissa. Bumagsak ang kamay ni Cecil na tila nanlumo sa nakita. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Maya-maya ay bigla na itong naglaho. Kaagad namang nilapitan ni Logan si Nerissa at Body saka yumakap sa kanila. Ayos lang kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Tumango si Nerissa at napayakap na rin kay Logan. Nanginginig pa ang katawan nito dahil sa takot. Pinakalma muna nila ang sarili pagkatapos ay saka sila nag-usap na dalawa. Mukhang naintindihan na ni Cecil na wala na siyang dapat bantayan dito. Sana'y natanggap na niya ang mga nangyari. Ipagdarasal ko rin siya at iilawan ang daan niya para makabalik sa langit. Yung sa atin naman... Hayaan mo na. Nagalit na si ate. Baka mamaya bumalik pa ulit yun. Hindi. Mali ka. Nagparaya na siya. Siguro tanggap na niya. At saka hindi naman pwede yun na may nangyari sa atin tapos hindi kita pananagutan. Kasalanan ko yun. Kaya kailangan kong harapin.
Kakausapin ko ang mga magulang mo. Huwag mong gawin ko napipilitan ka. Hindi naman ako nagsisisi. At hindi rin kita sisisihin. Hindi nga pwede yun. Hindi ako ang klase ng lalaking tumatakas sa responsibilidad. Natahimik si Logan nang makitang umiiyak si Neris matapos niya yung sabihin. Bakit? May nasabi ba ako masama? Kaya nagustuhan kita eh. Kasi ganyan ka. Aha? Inayos nilang dalawa ang gusot na kanilang ginawa. Pareho nilang hinarap ang kanilang pamilya. Nagalit ang mga ito sa una pero kalaunan ay natanggap din naman nila ang sitwasyon. Ilang buwan din silang pilit na pinaghihiwalay pero wala nang nagawa ang kanilang pamilya dahil nagdadalang tao na si Neris. Para makaiwas sa tsismis sa kanilang lugar, pinalayo na lang nila ang mga ito para makapagsimula ng bagong buhay. Sa kanilang nilipatan, nagsisindi pa rin ng kandila si Logan sa altar para kay Cecil. Hindi na namamatay ang apoy ng kandila sa tuwing nagsisindi siya. Tapos ka na ba dyan? Halika, kumain na tayo. Oo, tapos na. Sa linggo magsimba tayo ha. Tapos ipagdasal uli natin si ate. Dumaan na din tayo sa puntod niya bago tayo umuwi. Oo nga, magandang ideya yon. Habang kumakain sila, hinahayaan lang nilang naglalaro si Body habang nakaupo sa pambatang upuan. Panay ang saway ni Neris sa bata dahil pilit nitong inaabot ang pagkain sa mesa. Nagsasalita na rin ng pantig-pantig si Body. Panay ang sabi nito ng mama pero sa ibang direksyon nakatingin. Ano ka ba, Body? Walang tao dyan. Nandito ako. Nandito si mama. Napatingin naman si Logan sa direksyon kung saan nakatingin ang bata. Nakita niya si Cecil na nakatayo sa sulok katabi ng lalagyan ng mga plato. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw niyang matakot si Neris. Hindi naman siya nakaramdam ng takot. Pakiramdam niya masaya na si Cecil at dinadalaw lang nito ang anak. Hindi naman nagtagal ang multo ng yumaong asawa. Naglaho rin ito at mula noon ay hindi na muling nagpakita. Malamig ang klima kahit matindi ang sikat ng araw nang pumunta sila sa sementeryo para dalawin ang puntod ni Cecil. Pagkarating doon, kaagad niyang sinindihan ng kandila at itinulos sa harap ng puntod. Salamat Salamat sa lahat. Sa pagtanggap mo sa amin at sa pagpapatawad mo. Mabait si Neris. Kagaya mo rin siya. Maasikaso at mapagmahal. Hindi siya mahirap mahalin. Siguro panatag ka na kasi hindi ka na nagpapakita uli. At sana matapos na ang pagpapakita mo. Huwag ka nang mag-alala kay Body. Hindi namin siya pababayaan. Kita mo naman alagang-alaga siya ni Neris. Kaya huwag ka na mag-alala ha. Masaya na kami kaya sana masaya ka na rin. Kinausap din ni Neris ang kapatid. Nagpasalamat din ito at humingi ng tawad. Ate, ako nang bahala sa kanila. Kaya maging panatag ka na ha. Aalagaan ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Ate, salamat sa lahat ha. Tila dininig naman ni Cecil ang kanilang pakikipag-usap dahil banayan na sumimoy ang hangin at marahang naglaglagan ng mga tuyong dahon sa puno na pakiwari ni Logan ay tugon yun ni Cecil sa kanila. Okay na siya. Natanggap na niya tayo. Tara, umuwi na tayo. O Body anak, magpaalam ka na kay mama. Uwi na tayo. Pagkasabi noon ay bigla na lang umiyak si Body. Inakala nitong aalisin ni Neris at iiwan siya nito dahil biglang yumakap ang bata. Ay nako, ikaw na nga pala ang mama niya ngayon. Oo nga, hayan tuloy, pinaiyak mo. Patahanin mo yan ngayon. Madali lang naman magpatahan ng bata eh. O anak, gusto mo ba ng chicken? Biglang sumigla si Body nang marinig yon kaya nagtawanan silang mag-asawa. Inulit-ulit pa ni Body ang salitang chicken
kahit bubulol-bulol pa ito sa pagsasalita. O sabi ko sa iyo manok lang ang katapat nito O tara na, kain tayo ng fried chicken. Manlilibre si Mama. Maraming pera si Mama Ubusin natin ang pera niya. Bago tuluyang iwan ng sementeryo, lumingon pa si Logan sa puntod ni Cecil. Nakangiti na siya nang makita ang white lading nakatayo sa gilid ng puntod. Hindi na siya nakaramdam ng takot o kilabot. Iba na ang aura nito. Ramdam niyang masaya na si Cecil. Unti-unti na rin itong naglaho sa kanyang paningin. Mahal, salamat Paalam. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking